Ganito ang itsura ng Letter of Authority or LOA. Kung nakatanggap ng company nyo ng LOA from the Bureau of Internal Revenue or BIR at hindi nyo alam kung anong gagawin ninyo, pag-usapan muna natin ano ba yung tamang step-by-step ng BIR Tax Audit Investigation para ma-educate namin kayo at matuto kayo. Okay? So let's start. So, ang BIR Tax Audit Investigation ay magsisimula sa issuance ng Letter of Authority or LOA. General rule natin yan, no LOA, no audit. Sa katunayan, nagbaba yung BIR noong 2018 ng Revenue Memorandum Circular number 75 series of 2018. Ang sabi dun sa Memorandum Circular ng BIR, ina-highlight nila yung mandatory, statutory requirement ng issuance ng Letter of Authority sa conduct ng BIR Tax Audit Investigation and issuance of the corresponding tax assessment. Sabi doon, ang issuance ng tax assessment sa isang taxpayers ay inescapably void in the absence of the Letter of Authority. So mandatory po ang LOA sa pag-audit ng isang taxpayer kahit sinong taxpayer yan at sa pag-issuance ng tax assessment. No LOA, no audit. No LOA, no audit, no assessment. Okay? So kung nakatanggap kayo ng BIR tax assessment at wala naman kayo natatanggap na letter of authority prior to receipt of the tax assessment from the BIR, pwede nyo siyang i-protest on the ground of lack of authority of the examiners to conduct audit investigation sa inyong company. Hindi kasi sila pwede mag-issue ng assessment sa atin at mag-conduct ng audit na walang letter of authority first. No LOA, no audit. Okay? Doon sa letter of authority natin, may makikita kayong nakatouch na checklist of the requirements. Doon sa checklist of the requirements, makikita nyo yung mga iba't ibang listahan ng iba't ibang books of accounts and other accounting records, schedules, working papers na hinihingi ng Bureau of Internal Revenue through its tax agents, examiners, revenue officers. Doon sa listahan, be careful lang kasi hindi naman lahat kasi yun applicable. So, kung nagpasa ka ng books of accounts and other accounting records sa RDO or assessment office ng regional director or revenue region, isa-cite mo lang doon sa transmittal letter mo ano yung mga applicable at ano yung mga not applicable. Example ng mga not applicable, yung mga working papers at schedules. Kasi yung working papers and schedules, yan ay ginagawa ng revenue officers assigned in the BIR Tax Audit Investigation. Hindi po taxpayer ang gumagawa ng schedules and working papers. Ang gumagawa po niyan ay revenue officers na naka-assign sa ating Tax Audit Investigation, yung RO at yung GS o Group Supervisor. Ano pa? Yung list of assets. Ang list of assets, ang nagpiprepare niyan, yung revenue officer din under Revenue Memorandum Order number 26 series of 2010. Pagpasa mo ng transmittal letter, dapat 2 kopya para may receiving copy tayo at yung isang kopya sa BIR natin. Okay? Ngayon, kapag hindi ka nakapag-comply dun sa checklist of the requirements, bibigyan ka ng first notice. Sa first notice, you have 10 days para magpasa ng books of accounts and other accounting records na hinihingi dun sa checklist natin. Yung checklist natin, 10 days din yun eh. First notice, kapag hindi ka nakapag-submit or kulang yung nasubmit mong books or records, another 10 days sa first notice. Kaya nga pag hindi mo na-submit kasi nga hindi siya applicable, you must explain dapat sa transmittal letter bakit siya hindi applicable. Okay? Pag hindi ka pa nakapag-comply or kulang yung compliance mo sa submission ng books and records dun sa checklist and first notice, bibigyan ka pa isang notice. Second and final notice. Okay? Yung second and final notice, ganun din siya sa checklist and first notice. You will given an opportunity again to submit the books and records for another 10 days. 10 days yan eh. 10 days sa checklist, 10 days sa first notice, 10 days sa second and final notice natin. So, bali you have 30 days to prepare your books and records. Kaya nga hindi mo kailangan madaliin yung pagpapasa ng books and records kasi even if hindi ka makapag-comply sa checklist, bibigyan ka ng first notice. And in practice, kapag nag-lapse na yung 10 days natin sa checklist or first notice, hindi naman kagad sila nagbibigay ng another notice for the submission of books and records. Minsan yan lumalagpas pa sa 10 days, mga 15 days or 20 days. So the taxpayers have ample time to prepare their books and records, in other words. Okay?
Pag hindi ka nakapagpasa sa second and final notice or kulang yung naipasa mo, bibigyan ka ng SDT, Subpoena Ducis Tecum. At doon ka na magpapasa ng books and records sa legal division natin. And medyo delikado sa SDT stage kasi kapag hindi kompleto or hindi ka nakapag-submit ng books and records mo, maaari kang kasuhan ng BIR ng kriminal. Violation of the section 266 ng ating tax code, failure to obey the summon natin. So, hindi namin nire-recommend na umakyat pa sa stage ng SDT. Doon ka na mag-comply sa stage ng checklist kung available na yung mga books and records mo, first notice, second and final notice, huwag mo na paabutin sa SDT. Okay? So, dapat may transmittal letter kapag nagpasa ka ng books and records, hindi dapat papasa mo lang ng ganyan, tapos wala ka ng katunayan na nagpasa ka. So, dapat kailangan mo ng katunayan na nakapagpasa ka ng books and records natin. Okay? So, after natin magpasa ng books and records, magkakandak na si BIR examiners ng audit investigation. So, pag nagkandak na siya ng audit investigation, wala na tayong pakialam doon. Basta makapagpasa tayo ng books and records, yun ang obligation ng taxpayer who are subject to BIR tax audit investigation. So, after mag-audit ng BIR examiners, magbibigay sila ng Notice of Discrepancy or NOD. Dati siyang Notice of Informal Conference or NIC. Pero ngayon ay NOD na siya. Doon sa Notice of Discrepancy, meron kang opportunity para explain your side doon sa mga audit findings ng mga examiners natin, BIR examiners. However, hindi namin nire-recommend na pumunta ka doon sa RDO office or Revenue District Office para explain mo verbally, face-to-face doon sa BIR examiner yung side mo patungkol doon sa BIR audit findings nila. Okay? Kasi baka meron kang masabi na di mo dapat sabihin na imbis na bumaba yung tax assessment mo, tumaas pa. Like for example, sinabi mo na nakabenta ka ng lupa, bahay, doon sa ibang probinsya, subject yung sa capital gains tax, documentary stamp tax, tapos hindi kasama sa assessment nila sa'yo. Di madadagdagan pa yung assessment sa'yo, di ba? So, ang nire-recommend namin, if you are disagree doon sa audit findings ng Bureau of Internal Revenue Examiners or BIR examiners, ang pagpo-protest ay in writing. So, nasusulat. Kasi yung sasabihin mo face-to-face sa kanila, yung discussion of discrepancy, dun sa notice of discrepancy na stage ng assessment, pwede mo namang sabihin sa sulat. Okay? Dun sa sulat, pipiliin mo pa ano man yung dapat mong sabihin. Kaya lang pag pinrotest mo yung notice of discrepancy, dapat meron kang legal basis and factual basis. Okay? And dapat may mga supporting documents ka to support your protest doon sa audit findings ng Bureau of Internal Revenue sa inyo. Kung agree ka naman sa audit findings, pwede mo naman bayaran yon. Partly agree, partly disagree. Yung partly agree, babayaran mo siya, BIR form number 0605. And partly disagree, ipoprotest mo siya. Doon sa protest mo, i-attach mo lang yung katunayan na nakapagbayad ka na, 0605, doon sa mga agree na BIR tax audit findings mo. Example niya na kadalasan namin na na-encounter sa mga iba nating ATC students is yung documentary stamp tax kasi meron silang loan sa friends, sa family, relatives, pero hindi sila nagbayad ng doc stamp doon sa loan documents na yon. So, agree naman yung taxpayer, bayad tayo, 0605, tapos ina-attach namin sa protest letter, katunayan na nakapagbayad na kami, pero yung yung remaining na hindi kami agree or disagree kami, pinoprotest natin siya with factual and legal basis. Okay? Next natin, after po ng Notice of Discrepancy, mabibigyan kayo ng Preliminary Assessment Notice, or PAN. Or Preliminary Assessment Notice. Ang panakot ng ibang BIR examiners, group supervisor, pag nakausap mo sila, pag hindi mo na daw na-settle yung assessment dun sa Notice of Discrepancy or NOD, iaakyat daw nila yun sa region. Which is tama naman talaga yun. Kasi yung Notice of Discrepancy, ang nag-i-issue niyan si RDO, Revenue District Officer. Ngayon, kapag hindi ka nagkasundo sa NOD, or even if nagbayad ka na tapos hindi naman ni-recognize yung protest mo dun sa NOD, iaakit talaga nila yan sa region. Kasi sa region, yung Revenue Regional Director, yung nag-i-issue ng Preliminary Assessment Notice, talagang iaakit nila yan sa region from RDO to region. Kasi si Regional Director, doon sa Revenue Region ng BIR, ang nag-i-issue ng Preliminary Assessment Notice. Siya yung pumipirma doon. So makikita nyo sa Preliminary Assessment Notice, ang position ng BIR official na pumirma ay Regional Director. Okay? Liwanag po ba?
Dun sa ating preliminary assessment notice, you have 15 days. 1-5. Dun sa notice of discrepancy natin, 30 days yon. Notice of discrepancy, 30 days. Preliminary assessment notice, 15 days. So, anong ibig sabihin dun? Within 15 days from the date of the receipt of the preliminary assessment notice, kung disagree ka o di ka agree sa tax assessment na na-receive mo, pwede ka mag-file ng protest. At dun sa protest mo, kagaya sa notice of discrepancy, dapat may factual and legal basis din. And supporting documents na rin, mga resibo, mga tax returns na rin nakapagbayad na tayo para katunayan dun sa ating mga pinrotest, dun sa audit findings ng BIR examiners natin. Okay? So, 15 days preliminary assessment notice, 30 days sa notice of discrepancy. Ngayon yung protest mo ay nasusulat ha, hindi ka pupunta doon sa regional director, opisina ng regional director or legal division para mag-protest verbally. Ang protest natin ay nasusulat in writing. Naka-address yon sa regional director kung sino man yung sumulat ng preliminary assessment notice mo. Okay? Ngayon, kung hindi mo alam yung addressee, kasi doon sa sulat ng BIR sa atin, pag natatanggap natin, wala naman doon yung exact address nila. So, kung ipapadala natin yung ating protest letter, hindi natin alam kung saan address. Pumunta lang kayo sa BIR website. Nandun sa BIR website, yung pangalan ng BIR officials and their office addresses. Nandun po yung mga office address nila. Yun yung reference natin kapag sumusulat tayo sa mga BIR officials. Pinapadala natin yung sulat natin through post office or private courier. Okay? Tip ko lang, ang submission ng protest letter sa preliminary assessment notice ay walang private courier. Hindi pwedeng private courier, LVC, or DHL, kung ano man private courier yan. Dalawang ways lang to submit your protest letter sa BIR. Okay? Personal delivery, yung ikaw mismo pupunta sa opisina ng BIR para may pa-receive over the counter, personal delivery yun. Pangalawa is post office with return card. Registered mail with return card sa post office, dalawa lang. Walang private courier. Okay? Kasi kapag pinadala nyo ng private courier yan, pwedeng itanggi na BIR yan, hindi ka sumusunod sa rules sa pagpapasa o submit ng protest letter, mabuboid yung pinasa mong protest letter. Okay? Maliwanag po ba? Ngayon, after po ng preliminary assessment notice, bibigyan ng final assessment notice. Sa final assessment notice natin, dun nakalagay yung sagot dun sa pag-protest mo sa preliminary assessment notice. Kadalasan, 90% o mas mataas pa, pag nag-protest ka sa preliminary assessment notice, hindi nire-recognize ng BIR officials, BIR offices. Regional director, hindi. Kine-carry forward lang nila o kina-copy-paste lang nila yung assessment sa preliminary assessment notice doon sa final assessment notice. So, in-ignore yung protest mo sa preliminary assessment notice. Yun ba, sir, ay advantage or disadvantage? In my own professional opinion, that is advantage on the part of the taxpayer. Because kapag hindi ni-recognize o in-ignore lang yung protest doon sa preliminary assessment notice by sending taxpayers identical assessment doon sa final assessment notice except for the increase of the interest, yun ay violation of taxpayers' right to due process. Yun ay sinasite namin lagi sa aming protest sa final assessment notice kasi nag-protest kami sa notice of discrepancy, walang sagot, kinary forward lang yung assessment from node to preliminary, nag-protest kami sa preliminary assessment notice, hindi sinagot, hindi naman bumaba yung ating assessment, kinary forward lang doon sa final assessment notice, yun ay clear violation of taxpayers' right to due process as previously promulgated by our Supreme Court decision in the case of the Commissioner of Internal Revenue versus Avon Manufacturing Corporation. Doon sa case ng Supreme Court decision sa Avon Manufacturing Corporation, na invalidate yung tax assessment ng BIR kasi nag-protest yung taxpayer sa Notice of Informal Conference dati, pero ngayon node na. Nag-protest yung taxpayer sa preliminary assessment notice, pero in-ignore lahat ng BIR offices kasi kinary forward lang yung mga assessment sa final assessment notice, hindi mo lang in-explain bakit hindi mo pinaburan o pinaburan mo. Yun ay violation of taxpayers' right to due process. Kasi what is the purpose pa of allowing the taxpayers to submit the protest letter with the attachment of the supporting documents if the offices of the regional director or other officials will ignore our defenses? So nawawala yung essence ng pag-file ng rights the taxpayer to file the protest assessment ng BIR, tax assessment, kasi ini-ignore lang yung ating protest.
which is advantage sa atin kasi we can cite as legal basis to protest the final assessment notice, to invalidate the final assessment notice because of violation of taxpayers' right to due process. Doon sa ating final assessment notice, ganun pa rin, kung disagree ka, protest lang, kung agree ka, bayaran mo. Ngayon, sa pagpo-protest natin, hindi siya bastang protest lang. May mga legal basis ka na dapat i-cite corresponding doon sa inyong pinoprotest na income tax, value-added tax, expanded withholding tax natin, documentary stamp tax, or compromise penalty kung disagree ka. Ngayon, ang pagpo-protest kasi doon, hindi lahat, hindi yung kakainin mo na yung isang buo yung mansanas, kundi one bite at a time. So, pagpo-protest doon, income tax muna, value-added tax, expanded withholding tax, in arrangement siya according dun sa binigay sa yung assessment ng Bureau of Internal Revenue. Ngayon, kung hindi kayo marunong kung paano mag-file ng protest sa Bureau of Internal Revenue or hindi nyo alam kung paano i-handle yung BIR tax audit investigation sa inyo, pwede kayong matuto. So, yung ating RWB book na makapal, yan, yung pinakamakapal nating RWB book for BIR tax audit, dito natin pag-aaralan yung pag-handle nyo ng BIR tax audit investigation sa company nyo through letter of authority. So, ang topic po natin dito sa ating libro, yan, from letter of authority, LOA, hanggang final decision on disputed assessment. Kasama na dito sa ating libro yung mga templates ng transmittal letter, iba't ibang protest letter, depende kung ano ipoprotest nyo. May mga actual cases din rin tayo dito ng tax assessment, actual cases ng transmittal letter, actual cases dito ng protest letter natin, actual cases na mga legal basis reference, nandito po siya. Pag-aaralan nyo siya. Yan. So, hindi nyo babasahin yung libro natin na sangkatutak na malaki. Kasi hindi nyo rin maintindihan kaagad kasi nga very technical terminologies to. Ang gagawin natin dito, meron tong specific na videos exclusive lang para sa inyo sa mag-avail ng ating RWB book na accessible lang sa ating website. So, RWB book natin, then we will explain through our exclusive video on our website kung saan makakapag-aral na kayo anytime, anywhere kung paano nyo i-handle yung BIR tax audit investigation sa inyo para hindi kayo nauuto at alam nyo yung step ng BIR, alam nyo yung next move ng BIR, at alam nyo rin yung ano yung next move nyo dapat. Okay? So, avail na po kayo ng ating RWB book is, this is, investment fee is 9,999 only. Package na siya. From letter of authority hanggang final decision on disputed assessment. Doon sa final assessment notice natin, preliminary, notice for informal conference, or notice of discrepancy, may mga sample tayong template dito ng ating protest letter. Templates ng transmittal letter, actual cases ng LOA nandito, assessment, nandito lahat. Pag-aaralan nyo na lang siya, papakinggan nyo, papanoorin nyo yung ating exclusive video to explain yung ating step-by-step na RWB book. So marami tayong videos na available to explain the contents of our RWB book para matuto kayo. Pwede nyo itong upuan ng 7 days. Kung meron kayong LOA, 7 days pag-aralan nyo, masteran nyo ng 7 days. Tapos kung meron kayong may tanong kayo, di nyo naintindihan, pwede kayo mag-message sa amin sa Facebook page. At meron tayong support sa mga ating mga book owners na nag-avail ng RWB book. Message na kayo sa Facebook page natin, Accounting Tutorial Center, para to avail your support. Wala pong bayad yung support natin /consultation. Okay? So, sa pagka-file ng protest sa ating final assessment notice, dalawa yung nature ng protest natin, request for reconsideration and request for reinvestigation. Ngayon, doon sa preliminary assessment notice and notice of discrepancy, walang nature of protest doon. Ang nature of protest lang nasa final assessment notice. Reconsideration tsaka reinvestigation. Ang reconsideration, wala ka ng additional document na ipapasa as supporting documents to your protest against the final assessment notice ng BIR. Kasi lahat ng supporting documents ay hawak na ng BIR. Ang reinvestigation, meron kang newly found supporting documents na ipapasa in addition sa mga naipasa mo ng supporting documents dati. So, yun ang reinvestigation. Another thing is, if you will ask me ano bang magandang nature of protest, I would suggest highly recommended sa inyo, reconsideration. Kasi ang reconsideration natin, nakapag-file ka na ng protest sa NOD, kinopy-paste lang sa preliminary assessment notice, nag-file ka ng protest sa preliminary assessment notice, kinopy-paste lang sa final assessment notice, so lahat ng supporting documents mo, nasa kamay na ng BIR, pa nag-file ka ng protest sa final assessment notice, kasi identical lang naman yan sa NOD tsaka preliminary. Tsaka ang reconsideration natin,
hindi niya pinipigilan yung 3 years natin na prescription ng collection. Ang reconsideration protest ay tuloy-tuloy lang yung running ng prescription of collection. Meron tayong prescription of assessment which is 3 years under Section 203, pero under the same law, Section 203, meron din tayong prescription na 3 years. So 3 years from the date of issuance or receipt of the final assessment notice, kung ang nature ng protest nyo ay reconsideration, dapat within 3 years, makolekta na ng Bureau of Internal Revenue yun. Provided nakapag-file ka ng valid protest questioning yung assessment ng Bureau of Internal Revenue sa inyo. Okay? So, mag-file kayo ng reconsideration ng nature of protest natin as nature of protest para tuloy-tuloy lang yung running ng 3-year prescriptive period ng collection natin. So, pag nag-lapse yun, hindi pa nakokolekta sa inyo yung assessment kahit na nakapag-protest na kayo, kasi hindi naman, basta nagpo-protest ka, hindi magiging final, executory, and demandable yon. Hindi pwedeng hatakin yung ari-arian nyo, hindi pwedeng hatakin yung bank accounts nyo. Otherwise, that's violation of taxpayers' right to due process. At ang kailangan nyo na doon ay lawyer kasi mag-file ka na ng judicial protest sa Court of Tax Appeals. Okay? So, nature of protest, recommended. Nature of protest is reconsideration. Huwag na kayo mag-re-investigation. Basta nakapag-file kayo ng protest sa notice of discrepancy, preliminary, kinikarry forward lang naman yan, na-attach nyo na yung mga supporting documents na kailangan i-attach, kinikarry forward lahat, copy-paste lang sa final assessment notice. So, same lang yung supporting documents natin. Therefore, all supporting documents are already in the hands of the BIR. So, wala tayong newly discovered supporting documents. So, nature of protest natin is reconsideration. Para tuloy-tuloy lang yung running ng 3-year prescriptive period natin ng collection under Section 203 ng ating tax code. Okay? So, file tayo ng protest within time, pero ang prescribed period of time sa pag-file ng protest sa final assessment notice ay 30 days. 30 days from the date of receipt, not from the issuance date ng final assessment notice. So, may mga certain lang tayong requirements para maging valid yung protest natin sa final assessment notice. Number 1, you have to state first the date of assessment. Under yan ng Revenue Regulation Number 12, Series of 1999. Ang sabi doon, para maging valid yung protest mo sa final assessment notice, dapat state mo yung date of assessment notice. Pangalawa, dapat ay i-cite mo yung mga legal basis mo, like the tax code provision, revenue regulations, BIR administrative issuances, or jurisprudence na tinatawag yung Supreme Court decision natin. Do not cite the CTA. Do not cite yung CTA decision as your jurisprudence legal basis reference sa inyong protest. CTA decision is not jurisprudence because it is still subject to review of the Supreme Court. Ang isa-cite yung jurisprudence ay always Supreme Court decision. SC. SC Supreme Court decision, not CTA. Okay? Hindi po valid yung CTA decision as jurisprudence. Okay? Maliwanag po ba? And kailangan nyo i-cite din yung nature ng protest nyo kung reconsideration or re-investigation. Okay? So doon madali lang naman except yung ating legal basis reference kasi case to case basis 'yan. Kaya ini-invite namin kayo mag-invest. Do not just avail, mag-invest po kayo sa inyong education. Mas maganda na pong may alam tayo kaysa wala. Kahit na may nag-handle ng tax audit sa atin, mas maganda na may alam tayo kaysa wala, lalo na yung mga pagpa-file ng protest natin. So, be careful lang sa pagka-file ng protest. Dapat it should be on time. Notice of discrepancy, 30 days. Preliminary assessment notice, 15 days. Final assessment notice, 30 days from the date of receipt lahat. At dapat naka-attach na doon yung mga supporting documents mo. Huwag mo na hintayin pa na ipapasa mo to follow na lang, no? Attach na lahat ng supporting documents doon sa ating protest. Okay? Filing, mode of ways of filing of the protest sa final assessment notice ay parehas lang sa preliminary assessment notice. Number 1, personal delivery only, over the counter. Pumunta ka mismo sa opisina ng regional director at papareceive mo yung protest letter mo, 2 kopya. Isa sa BIR offices, isa sa atin, receiving copy. Pangalawa, pwede naman kung malayo sa inyo yung BIR office, post office, registered mail with return card. Yung post office, bibigyan kayo ng maliit na papel, yung parang tracking number. Tapos, idikit nyo na lang yun sa last page number ng protest nyo as reference na nakapagpadala kayo sa post office through registered mail with return card. Okay? Maliwanag po ba? After po ng final assessment notice, sasagutin kayo ng BIR through
Final Decision on Disputed Assessment or FDDA. Kung agree kayo, bayaran nyo. Kung disagree, pwede naman kayo mag-file ng administrative level sa Bureau of Internal Revenue. Pwede nyo within 30 days pa rin. Within 30 days from the date of receipt of the Final Decision on Disputed Assessment or FDDA, pwede kayo mag-file ng protest sa opisina mismo ng Commissioner of Internal Revenue. Pero ang nature ng protest natin ay reconsideration na lang, hindi pwede re-investigation. Ibig sabihin ng hindi pwede re-investigation, hindi na kayo pwede o hindi kayo allowed mag-introduce ng bagong newly discovered na supporting documents or evidences to support your protest. So lahat yung reconsideration na lang pagdating sa FDDA na protest. Or kung gusto mo naman, pwede ka nang dumiretso sa Court of Tax Appeals or CTA within 30 days din from the date of receipt of the final decision on disputed assessment. Kaya nga lang kailangan mo na ng competent na tax lawyer doon kasi sila na makakatulong sa inyo. Hindi namin kayo matutulungan doon kasi wala kaming experience doon. Tsaka wala kaming know-how, knowledge sa pagka-file ng judicial protest sa CTA. Pero ang sinasuggest namin, bago kayo pumunta sa CTA, pwede nyo naman exhaust muna administratively sa opisina ng Commissioner of Internal Revenue. Yung opisina ng Commissioner of Internal Revenue mag-i-issue ng final decision, FD. So FD, hindi pa kami nakakita ng FD, hindi pa rin nakaka-receive ng FD o final decision para dun sa protest mo sa final decision on disputed assessment ng regional director. Pag nagkaroon kami, naka-receive kami, papakita namin sa inyo. So kung unfavorable pa rin yung final decision or decision ng Commissioner of Internal Revenue sa protest nyo, dun sa final decision on disputed assessment ng regional director, within 30 days, pwede nyo siyang i-file sa Court of Tax Appeals. At ang tawag doon ay judicial protest. At ang makakatulong sa inyo ay tax lawyer na. Okay? So to summarize, we have the LOA, no LOA na audit, checklist of requirements, 10 days, first notice, 10 days, second and final notice to submit the books of accounts and records, another 10 days, SDT, pag in-ignore nyo pa rin yung second and final notice, di kayo nakapag-submit, SDT na yon. Pero hindi namin nire-recommend yung SDT stage kasi pwede na kayo sa checklist, first notice, and second and final notice magpasa ng books and records natin. Next yan ay notice of discrepancy. Within 30 days, magpapasa kayo ng supporting documents and your protest letter. Dapat, wag nyo na i-avail yung discussion of discrepancy na face-to-face kasi baka may masabi kayo na di nyo dapat sabihin na makakapag-trigger sa pag-bloat o pagtaas na inyong assessment. So, file na kayo ng written protest with supporting documents if you are disagree. Preliminary assessment notice, 15 days from the date of receipt. Again, kung disagree, protest lang with legal basis reference. Final assessment notice, kung disagree, protest lang din. Kung agree, bayaran nyo. BIR Form 0605. Tapos yung binayaran nyo, attach nyo lang sa 06 sa protest nyo. Katunayan na nakapagbayad kayo. Tapos yung ibang remaining ng assessment na hindi kayo agree, pwede nyo siya i-protest. Okay? Yung pag-submit natin ng protest ay dalawang ways lang. Personal delivery, over the counter sa opisina mismo ng BIR offices kung saan naka-address yung inyong letter. And pangalawa ay post office, registered mail with return card. Wala tayong private courier. Okay, tandaan nyo, wala tayong private courier sa pagkapasa ng protest sa BIR tax assessment natin. Either personal delivery lang or over the counter or yung tinatawag natin post office, registered mail with return card. So sa final assessment notice natin, 30 days siya. Meron tayong certain requirements. Dapat you must state the date of assessment sa inyong protest letter. Pangalawa ay you must cite your legal basis reference to support your protest. Yun yung ating jurisprudence, tax code, BIR administrative issuances, or other applicable law. Pangatlo, you must state the nature of your protest, whether reconsideration or reinvestigation. But we strongly suggest na reconsideration na lang tayo para tuloy-tuloy yung running of prescription period ng collection natin under Section 203, which is 3 years only. Next natin, final decision on disputed assessment or FDDA. Nandoon yung decision ng regional director sa protest nyo ng final assessment notice. If you disagree, Court of Tax Appeal, 30 days, or pwede naman sa opisina ng Commissioner of Internal Revenue, administratively, exhaust nyo muna. Highly recommended para hindi nakigagastos muna sa lawyer. Kasi baka babaan pa ng CIR yan o baka panigan kayo. CIR muna. 30 days din from the date of the receipt, pero ang nature ng protest nyo ay reconsideration na lang din. Kung unfavorable pa rin yung decision ng Commissioner of Internal Revenue, you still have 30 days from the date of receipt, mag-file ng judicial protest sa Court of Tax Appeals. Okay? So, maraming salamat po. Sana ay marami kayo naintindihan, natutunan sa ating topic today na Tax Audit for Beginners 101. Kung nagustuhan nyo po yung topic natin, please share po sa iba at
mag-invest na po kayo sa inyong education. Huwag avail, mag-invest kayo sa education kasi hindi po sapat yung marunong lang tayo magbenta ng ating products or services. Dapat, pagdating sa BIR dealings, tayo ay educated din sa pag-handle ng mga ganitong cases, lalong-lalo na yung letter of authority natin. Okay? So kung gusto niyo matutunan yung bagong BIR scam sa tax mapping, meron tayong BIR tax mapping scam. Panoorin niyo po yung next video natin about BIR tax mapping scam para maiwasan niyo yung BIR tax mapping scam. Okay? Maraming salamat po. My name is Mark Lording Bumagat, your RWB teacher, na lagi nagsasabing, be educated po and you will be empowered. Maraming salamat po. Kita-kits po tayo sa mga other helpful videos natin. And subscribe! Bye-bye!